Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Maymay ngayong 2 p.m. Ito po yung base sa ating latest na Tropical Cyclone Bulletin. And dito sa ating satellite image, pinapakita rin po nito na itong si Bagyong Maymay ay nasa vicinity ng Gamu, Isabela. At mas sumina pa po ito. At yung kanyang maximum sustained winds from 60 ngayon ay 45 kilometers per hour na lamang. At ngayon yung gustiness o yung pagbugso, yung biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na previously ay umaabot ng 110, ngayon ay 75 kilometers per hour na lamang. Ito ay kumikilos east-southeast sa bilis na 20 kilometers per hour. May kabilisan po ito. At dahil sa interaction nito sa mga kalupaan, sa terrain, sa bulubundukin ng Cordillera Administrative Region, ganoon din naman ay babaybayin niya yung Sierra Madre, ay mas hihina pa po ito. At tulad na rin ng pinapakita nitong ating forecast track, posible na ito ay lalabas dito sa probinsya ng Isabela sa mga susunod na oras, posible ngayong hapon o mamayang gabi, and eventually ay by midnight or around 11 p.m. ito ay low pressure system na lamang o low pressure area. Magkaganon pa man, ay may mga nakataas pa rin sa signal number 1 at dito po yan sa probinsya natin sa Ilocos region, except sa Pangasinan dahil yung northernmost part lang ng Pangasinan, yung naka-signal number 1, yung buong Cordillera Administrative Region, and then kasama din yung Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at yung central and northern portion ng probinsya ng Aurora. And bukod sa mga may nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na posible rin na maranasan natin dito sa Metro Manila. Yung mga panandaliang biglaang paglakas ng hangin ay hindi lang sa Metro Manila kundi sa malaking bahagi ng ating bansa ay posible po na maranasan natin ito. Dala na rin, hindi lang ni Bagyong Maymay kundi ganoon din yung contribution ni Tropical Cyclone Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at yung pagpapalakas nito sa hanging habagat na nagko-contribute sa mga pagbugso ng hangin. Yung ating nirelease na weather advisory kaninang alas 11 ay kapareho pa rin po nito. Mamaya pong 5 p.m. natin na press briefing, ilalabas yung mas updated na weather advisory. Kahit na ganun pa man po, ay gusto pa rin po natin ipaalala sa mga kababayan natin na naka-orange po ngayon itong mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Ibig sabihin ay kalat-kalat na mga pagbaha yung posible nating maranasan sa mga probinsya na ito. At ganoon din naman yung mga landslide, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga bulubunduking lugar. 50 to 100 naman, dito po sa mga naka-highlight na yellow. So, yung mga probinsya na yan ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Sa mga nakakulay gray naman, may mga pag-ulan din po, pero mas bawas po o mas mahina as compared dito sa mga nakataas natin sa yellow and orange. Yung pinakita natin kanina na weather advisory for the next 24 hours ay mainly dahil kay Bagyong Maymay at sa southwest monsoon. At yung susunod naman natin na ipapakita na weather advisory, yung para sa weekend at sa mga simula Friday hanggang sa Sunday, ay dahil naman po ito sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Dolphin. Nasa kasalukuyan ay nasa layang 1,295 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Nananatili po ito na typhoon category at may kalakihan po yung sirkulasyon na associated dito kay Bagyong Dolphin. Kaya naman ganoon na lang din yung paghila nito sa hanging habagat. So eventually ay malulusaw din po itong si Bagyong Maymay, posibleng mamayang gabi, late night o di kaya naman ay bukas ng umaga. At ang mas mananaig po ay yung hanging habagat na pinapalakas nitong si Bagyong Dolphin. At ito rin po yung dahilan na kahit na bukas ay posibleng lusaw na itong si Maymay ay may mga pag-ulan pa rin na makakaapekto sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila. So, yung naka-orange po natin ay dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. And yung mga naka-highlight na yellow, mostly sa western section na lamang po ito ng Luzon at dito sa western section ng Panay Island. So, ito po yung para bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali. At para naman sa Sabado ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ay meron pa rin po tayong mga nakataas sa orange. So, ito po yung mga probinsya ng Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet at Zambales. And then, meron pa rin po mga probinsya na nakataas ng 50 to 100 dito sa Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Mindoro, Occidental Mindoro to be particular, pero mawawala na po yung Metro Manila. In short,
May mga pagulan pa rin po sa Metro Manila at sa mga karating nitong probinsya, pero hindi na po kasing lakas as compared dun sa naobserbahan natin o sa forecast natin today at para bukas. So may gale warning pa rin po tayo. Mamaya ay i-update po natin itong 5 PM na ating update. So mag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Wag po muna tayong pumalao dito sa West Coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. At yan po yung muna yung ating update patungkol dito sa movement at yung magiging progression o yung magiging kanyang weakening, yung paghina, patuloy na paghina nitong si Bagyong Maymay at ganoon naman din yung mas paglapit pa o pagkilos pakanluran nitong si Bagyong Dolphin na paghila niya sa habagat po yung main na makaka-apekto sa atin. Maraming salamat po. Ako po si John Manalo at mag-ingat po tayo.